sige na, sana naman hindi ito bangkay o kung ano man. Uy, hurry ka dito. Roseville, Michigan, alas 12:23 ng hapon. Isang patrol na pulis ang tumugon sa nai-report na banggaan sa kanto ng Hayes at Common Road. Isang asul na Ford pickup truck at isang truck na may trailer. Karaniwang tawag lang ito, yung klase ng insidente na madalas sinahawakan ng mga pulis. Nandiyan pa ang driver ng trailer truck. Nasa kalsada pa ang pickup, pero hindi makita ang driver nito. Zero. At Waterloo. Kung sino man yon, may dala siyang bug at hinahampas niya ito. Nasa haze ang cellphone, sa bahaging ito ng haze, at naglalakad siya. Malapit ko nang malaman kasi yung mas batang lalaki na nagmamaneho ay mabilis tumakbo pababa ng Hayes. Nung tumawag ako sa dispatch at tinanong ang plate number, napansin kong expired na pala ang plaka. Nasali ka ba dito? Diyos ko. Hindi, dinala namin ang taong ito. Kasali ka ba? Sandali lang. Naaksidente ka ba? Oo. Sige, iusog mo pa yan, pasulong, para nasa bangketa at hindi nakaharang. Ayos? Gusto ko marinig ang normal na trapiko. Pakiusap. Sige, pero sino nandun? Sinimula ng pulis na respond na suriin ang pickup para sa anumang palatandaan na maaaring makatukoy sa may-ari nito. Pinacheck ng pulis ang VIN at plaka at lumabas na kay Gabriel Carla Sates, 63 anyos na puting babae, ito nakarehistro. Tama ang rehistro at plaka, hindi rin naiulat na nanakaw. Sa puntong ito, mukhang karaniwang kaso lang ito ng hit and run. Ano ang itsura ng tao? Pwede mo ba akong bigyan ng paglalarawan? Female? Lalaki o babae? Hindi ko makita dahil mababa ang refleksyon. Lalaki o babae? Babae? Babaeng puti ba o itim? Puting babae? Nasaan si Godzilla? Umalis na ang nagmamaneho noon. May nakita akong sobrang lumangtad sa plaka kaya hindi ko matukoy. Sino man ang nagmamaneho noon ay isang puting babae. Mapula ang buhok niya hanggang balikat at umalis na. Gabzilla. Malamang si Gabzilla. Yun na nga meron ako. Ayaw mo bang ako na ang tumawag para sa'yo? Walang problema. Hello. Hi. Nag-alala ako na baka may bumangga sa truck ko. Hindi, ayos ka lang. Hindi, ayos ka lang. Dahil sa laki ng pinsala, tinamaan pati gulong ng trailer. Hattie Toe. Walang pinsala sa tractor trailer. May nasaktan pa ba? Track. Lumiko sila, biglang may kotse na bumangga sa likod at tinamaan ang trailer ng trap. Tapos tumakbo palayo yung taong yon. Tumakbo sila palayo. Ako na ang bahala. Apartment. Sige. Nalaman ng pulis na ang asul na pickup ay tumawid sa pulang ilaw bago tumama sa gulong ng truck na may trailer. Halos walang pinsala ang truck. Habang nachi-check ng record at nagdodokumento ang unang pulis sa patrol car, sinimulan ng pangalawang pulis ang inventaryong paghahalugog sa iniwang sasakyan. Habang nagsasagawa siya ng paghahanap, aksidenteng napaandar niya ang isang palamute para sa Halloween. Jesus. Tinaman ako.
ito bangkay o kung ano paman. Nagbibiro lang ako. Hoy, kasi ka dito. Nagbibiro lang ako. Ano? May patay sa likod. Ako ang nagbiro. Tapos hindi na ako ayos. Una sa close nook. Kailangan muna. Dispatch. Ayan na ang paliwanag. Sige, tuloy mo. Tingnan mo. Estasyon 78 pulis. May nangyayari dito. Dali. Baka yun na ang tanging paraan na tayo eh. Mayari! Hindi ko nagagalawin kahit ano. Sige, panatiliin ang linya. Gusto mong iwanan muna ito ngayon. Nandiyan, may patay sa likod. Sige, tatawagan mo na ang dispatch. Kailangan kong isara ang kalsada. Malapit na akong putok. Dapat ba nating itigil lahat ito? Siguro, alam mo. Ay, Hayaan mo na lang muna ang lahat kung paano ito ngayon. Pati ito. Oo, walang problema. Iwan ko lang dyan. Iwan muna namin ito. Babalik ka para linisin kasi isasara na lahat dito. Hindi, tatawagan ka na lang namin ulit. Nasa likod ng pickup ang katawan ni Gabriel Sates. May sintas ng sapatos na maigpit sa leeg. Kalaunan, ilalarawan ng mga piskal ang nakita ng mga pulis bilang malinaw na mga palatandaan ng pagkakasakal. Ang dating hit and run ay nauwi sa investigasyon ng pagpatay. Agad nilockdown ng responders ang lugar, naglagay ng crime scene tape at tinawagan ng homicide unit. Iba-ibang salaysay ng mga saksi. May nagsabing babae, may nagsabing lalaki ang tumakas mula sa pickup. Kalaunan, nagkaroon ng lead ang mga pulis. Kamusta? Kilala niyang suspect. Nakuha niya ang video. Kamusta? Hi. Narinig ko lang ito mula sa isang lalaki sa Facebook. Hindi ko alam kung saan niya nakuha, pero babalik kami agad. Grabe, ito lang. I don't know what's going on, but... Parang kulay abong Nike na hoodie. Oo, nakuha na namin lahat yon. Oo, yun na yun. Pwede mo bang i-email yon? At nasa Facebook ba yon? Oo. Parang pwede mo makita sa newsfeed at nandun niya siya. Sige, hindi mo alam kung kanino ang video. Isang Facebook live video ang nagbigay sa mga investigador ng unang malinaw na tingin sa suspect matapos ang banggaan. Hinahanap ng pulis ang dinaanan niya at may natagpuang itinapong duffel bag. Sa loob, may ID na pag-aari ni Stephen Lee Freeman. 19 na taong gulang siya. Walang criminal na record sa mga lokal na ahensya. Pero may kasaysayan siya ng pag-abuso sa mga substansya. Kabilang ang kamakailang pananatili sa isang pasilidad para sa gamutan ng droga. May pangalan na sila. Kailangan nilang tukuyin kung bakit iniwan ang pickup truck na may patay na babae. Agad binalikan ng mga investigador ang mga galaw ni Freeman sa nakaraang 24 na oras. Dahil sa pagsisikap, napunta sila sa mga surveillance camera sa apartment complex ni Gabriel. Makikita sa footage na madalas at matagal na nag-aabang ang suspect sa labas ng apartment ni Gabriel kahit 10 oras ng gabi. Pagkatapos, mula 11:45 PM hanggang hating gabi, 8 ulit siyang nagbalik, nagdadala ng gamit mula apartment papunta sa Blue Ford Ranger ni Gabriel sa labas. Bandang 1:41 AM, umalis ang pick-up mula sa compound na patay ang mga ilaw nito. Nakuha ng mga detective si Freeman sa kamera sa lugar ng insidente, pero hindi masabi ng kamera kung ano nangyari sa loob ng apartment na yon. Ang search warrant ang nagbigay ng sagot. Nagbigay ng malinaw na larawan ang natuklasan ng mga investigador. May palatandaan ng sapilitang pagpasok, ebidensya ng pakikipagbuno,
Indikasyong may nagtangkang linisin ang pinanyarihan at mga kumot na tulad ng pambalot sa katawan ni Gabriel. Abang tinutukoy ng mga detektibo ang huling oras ni Gabriel, sinusubukan ng mga malalapit sa kanya na tanggapin ang matinding pagkawala. Sa pakikipag-uusap sa mga lokal at tagapag-ulat sa telebisyon, nagbahagi ang kanyang pamilya ng ilang detalye tungkol kay Gabriel. Ibinunyag din nila na sa mga linggo bago ang kanyang pagpatay, naghayag din siya ng pag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Siya ang pinakabait na tao na minahal ng lahat at gustong makasama. Napapatawan niya ang mga tao dahil sa pagkatao niya. Mahilig siyang sumayaw, kumanta, lahat. Mabigat ang nagdaang 4 na araw para kay Justin Omens ng Roseville. Matapos matuklasan na nahanap ang bangkay ng kanyang inang si Gabriel Seitz, 62 taong gulang sa likurang bahagi ng pickup truck niya malapit sa Common at Hayes noong Huwebes. Mas lalo pang naging mahirap para sa kanyang makita ang pagkalat ng mga tsismis at haka-haka sa online. Hindi kami makapagbukas ng Facebook o makapalood ng balita dahil sa mga nangyayari. Ayon kay Oman, hindi niya kilala ang lalaking nagmamaneho ng truck ng kanyang ina sa video. Sabi ng pulisya, person of interest ang lalaking ito sa pagkamatay ng kanyang ina. Plano niyang dalhin kung saan ang katawan ng nanay ko. Pwedeng itapan ng katawan kung saan at dalhin ang truck sa junkyard para madurog. Hindi ko na malalaman kung nasaan si nanay. Hindi rin naniniwala si Omens na kilala ng nanay niya ang lalaki. Umaasa siyang mapanagot na agad ang suspect para makapagluksang pamilya nila. Isa siyang prepektong ina, prepektong kaibigan, at prepektong kapatid sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Sinabi ni Justin na hindi kilala ng nanay niya ang suspect pero nadaalala na siya noon para sa kaligtasan niya sa bahay nila sa Utica Road, Roseville kahit may kumakalat na chismis sa social media. Sinasabi niya sa lahat, gusto ko na umalis dito. Sobrang delikado. Baka may mangyari sa akin. Gusto ko na talagang umalis. Tama ang kanyang mga pangamba. Ayon sa ebidensya, naniniwala ang mga investigador na pag-uwi ni Gabriel mula trabaho, nadatnan niya si Freeman sa bahay. Pumasok siya sa pamamagitan ng bintana. Ang sumunod ay isang marahas na sagupaan. Ayon sa mga investigador, sexual na inabuso ni Freeman ang biktima. Sinakal gamit sintas ng sapatos, binalot sa kumot, isinakay sa sarili niyang truck at umalis. Makalipas ang ilang oras, natapos ang lahat nang hindi siya huminto sa pulang ilaw at bumangga sa isang trailer truck. 2 araw matapos ang pagpatay, nahuli ng pulis si Freeman na nagtatago sa sasakyan sa Waterford Township at inaresto siya ng walang insidente. Abang naghihintay ng mga pagdinig sa korte, tumawag si Freeman mula sa kulungan sa dati niyang karelasyon at naitala sa audio at video ang tawag. Ipinapakita ng tawag ang pag-iisip ni Freeman at kung paano niya tinitingnan ang kaso laban sa kanya. Mas mahalaga, ito na ang pinakamalapit na paliwanag tungkol sa nangyari kay Gabriel Seitz. Mahal kita. Gusto ko lang malaman mo na dahil ayoko maramdaman mo na parang wala kang kasama o kakampi sa mundo. Kahit ano pa man. Mahal kita. Nandito ako. Hindi sana akong unang bumisita sa iyo kung wala ako dito. Simula na magsimula ang lahat ng ito. Ikaw ang unang taong tumawag. Ikaw ang una. Oh. You're the first person. Ikaw ang unang gumawa ng kahit ano na alam ang pagkakamali. Alam ko. Anong balita tungkol dito? Maraming sinasabi niya yun. Sabihin mo nga sa akin pare, wala na akong alam. Sige, kaya kailangan mo sabihin sa akin kung anong mangyayari. Alam mo yun nga yun ang sinasabi ko. Pero ang dami kasing sinasabi doon. Parang sinasabi nila na nakatira ka raw kasama siya. Ganon, ginawa kang halimaw ng media. Ako ang lagi natatanggol sa iyo sa mga komento at iba pa. Wala talagang audio ngayon. Ayang gumana na. Nagising akong nakabulupot ang mga kamay niya sa leeg ko. Anong gumana? Nabanggit mo ba yan sa mga detective nung nahuli ka? Hindi pa bro, naghihintay pa ako makausap ang abogado ko. Hindi ko pa nakakausap ang abogado ko. Pumunta ako sa korte kanina, pero wala pa rin akong abogado. Paulit-ulit lang nilang papapaliban yan kung wala ka pang abogado. Parang wala ka naman kaso na isinampa sa'yo. Parang ikaw lang ang pinupuntirya nila. Ang meron sila sa Macomb County ay inaakusahan ka nila ng first degree at pagkatapos ay homicide.
Pero sa teora lang yon. Hindi ko pa talaga kinakasuhan. Teora lang ito. May alam ka bang kahit saan na pwede ako magpiyansa? Wala pang piyansa ngayon. Pito at kalahati. Naghahanap ako. Wala pang piyansa ngayon. Makikita mo, kumbinsido si Freeman na may piyansa, pero sabi ng kasama niya wala. Nung unang inaresto si Freeman, hindi pa aprobado ng mga piskal ang kasong pagpatay. Noong panahong yon, nakakulong siya dahil sa mas magaan na kasong pagtatago ng bangkay ni Gabriel Sates. At sa umpisa, itinakda ng hukumang piyansa sa 75,000. Pero pagdating ng tawag na ito, mabilis nang nagbabago ang kaso. Habang sinasabi ni Freeman sa kanyang partner na nabigyan siya ng piyansa, naghanap naman ng partner niya sa online court records at natuklasan na sinampahan na pala si Freeman ng kasong first-degree murder. Yung mabibigat na kaso ay ngayon lang ipinapasok sa korte, kaya hindi tugma ang online na impormasyon sa dating piyansa. Nang ibinaba ang kasong pagpatay, binawi ang piyansa at hindi na makakaalis si Freeman. Saan ka ba nagtago ng mga araw na yon? Baka kailangan pa ng idea. Sasabihin ko sa'yo yan pag bumisita ka sa akin ng personal. Gusto mo bang malaman ang sinabi ko kay Joe? Sabi ko kung hindi siya lalabas, papasok ako. Isusuko ko na sarili ko. Ano ibig mong sabihin na lumabas? Anong ibig mong sabihin? Mapupunta ako sa Macomb County Jail kasama mo. Baby, seryoso? Baby, hindi kita iwan sa kulungan. Huwag mong gawin yan. Baby. Alam ko na kung anong kainatnan ko, Joe. Sige. Sinabi ko na sa'yo, baka hindi kita trinatan ng maayos, pero marami akong pinagdaanan. At kinailangan ko talagang umupo at makipag-usap kay Joe. At sobrang ginulo niya ako sa parang hindi mo maisip. Gusto mo bang malaman ng isang bagay? Mabuti talaga akong tao, pero ngayon, sa'yo na ako ng buo. Nasa iyo na lahat ng atensyon ko. May mga litrato pa ako ng pagkabata mo. Kahit nung mataba ka pa. Gusto ko lang na ayos ka, lalo na't pinatugtog sa akin ni Joe yung mga recording. Baby, hindi mo maintindihan hanggat hindi mo pinagdaraanan to. Nandito ako para sa'yo, pangako yan. Mahal na mahal kita. At wala akong pakialam sa sinasabi ng iba o kahit ano pa man. Kaya mo to, okay? May nagmamahal pa rin sa'yo dito. Pangako mo? Ay, mahal ko pa nga sarili ko, pare. Okay na, hindi mo na kailangan gawin dahil mahal kita. Yan ang panghawakan mo. Nasa korte ako. Pumasok ka ba sa korte? Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan pag-iusap. Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Hindi ako gagawa. Malamang may makukulong ako mamaya sa araw na yon. Tandaan mo lang yon. Saan block ka? Sa D-block ka ba ngayon? Nasa taas ka ba? Nasa mental health wing ako ngayon. Nasa mental health unit ka dahil sa akin. Sinubukan kong magpakamatay sa unang 20 minuto. Hindi, sinabi ko na sa kanila nun pa. Sinabi ko sa detective na ganun ka. Akala mo iwan mo ako? Hindi pwede. Wala ka ng takas, ikaw na propose, tama? Sige, ngayon nakuha mo na. Ngayon, nasa iyo na ako ng buo. Kung wala ako doon, alam mo ba kung anong ilalagay sa tattoo record ko? Kukunin ko yun. Pagka nagka-pera ko, yun ang una kong kukunin bago ang lahat.
Alam ko namang hindi mo kukunin yon. Para sa akin. Oy, tigilan mo na yung pabibiro mo sa akin. Huwag mo akong pilitin na pumasok sa Macomb County Jail at suntukin ng isang gordiya. Ibabalik din nila agad ako. Hindi ito Macomb. Nasa Roseville tayo. Nasa Roseville ka pa rin. Dito na siguro ako mananatili. Hindi, dapat nasa Macomb County Jail ka. Doon ka sana dinala. Nasa Macomb County Jail ang lokasyon mo ay dito. Nakalagay dito ang pangalan mo. Nakuha ko na rin ang inmate number mo. Ang kulungan na kinaroroonan mo. Hindi ko alam kung ano ito. Alam ko pa nga ang mga pader sa likod mo. Nakarating nga ako dyan na maraming beses. Sigurado ako, kung may dumaan na gwardiya, alam ko kung sino sila. Pero gusto ko lang tiyakin na yun nga ang basketball room. Parang dati, katulad ng lumang gym na ngayon ay court na. Nasa medical unit ka, baby. Alam ko kung nasaan ka, pupunta ka na. Dadaan ka rin sa detox dahil alam ko ginagawa mo. Lahat gusto yan at agad pinag-uusapan. Ginagawa niya to, pero hindi kanya mapapagawa ng ganun. Sigurado ako, kasi palagi ko yung ginagawa. May panulad ka. Sabi mo sa kanila na isulat ang numero. Tama ka. Nakuha na niya yon. Hindi nila alam na kakarating kita. Ilalagay kita sa ilalim ng aking balat. Meron akong 12 minuto. Kinasuhan nila ako ng first degree. First degree. Kaya. Saya, kung makasuhan ako ng first degree, anong minimum at maximum na sentensya? Ayoko makulong habang buhay. Kung pupunta ka at sasabihin mo sa kanila ang totoo, lahat mula umpisa hanggang dulo kung ano nangyari. Nasa paraan mo magkwento at paano ka paniniwalaan. Kaya kung magiging totoo ka agad sa simula at sabihin mo na lahat, pati nakipag-usap ka sa kanila, kung itutuloy mo pa, mag-aalok sila ng plea deal sa'yo. Ang plea deal ay paggamin ng kasalangan, kaya posibleng makulong ka pa rin. Kahit ano pa, makukulong ka dahil sa tingin ng media at sa pagtatak sa'yo. Hindi ka lang makukulong habang buhay kung magsasabi ka ng totoo. Ano ang alam mo? Pag sinabi mo ang totoo, tulad ng gagawin mo, nandito rin ako sa susunod na linggo, okay? Nandito rin ako, bibisitahin din kita sa susunod na linggo. Oo, kasi nandito ako sa west side niyan, baby. Gusto ko sana, pero may warrant din ako, kaya pera to. Kailangan ko muna maglagay ng pera para sa'yo bago ako makapasok dyan. Gusto ko na malaman na nandito ako para sa'yo, para tayo magkasama na kulong. Honey, they were like married jailbird. Ha? Kung gaano kita kamahal. Mahal kong lovebird na taga-ghetto. Oo, mahal kita at ikaw yon. Huwag mong sabihing maganda. Anong gagawin ko? Ganun ba? Sasabihin ko na lang ba sa kanila ang totoo? Sabihin mo sa kanila ang totoo. Sabihin mo lahat. Sabihin mo lahat. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Oo, nakuha ka na nila ngayon. Sabihin mo ang totoo. Kung magsusinungaling ka sa kanila, gigipitin ka nila sa huli. Wala nang dahilan para magsinungaling ngayon. Tinawag kang halinaw. Patunayan mong mali siya na. Sige. Hindi kailanman nagbigay ng pahayag si Stephen Freeman sa mga investigador. Hindi na niya kailangan. Ang ebidensya na mismo ang nagsalita para sa kanya. Surveillance footage, forensic at physical na ebidensya mula sa lugar, at testimonya ng saksi. Gumawa ang mga piskal ng kasong halos hindi makakilos ang depensa. Sumang-ayon ang hurado. Noong Setyembre 2025, si Stephen Freeman ay nahatulan sa first-degree premeditated murder, felony murder, first-degree home invasion, second-degree criminal sexual conduct, pagtatago ng pagkamatay ng tao, at pagtanggap at pagtatago ng ninakaw na sasakyan. Nahaharap siya sa posibilidad ng habambuhay na pagkakakulong ng walang parol. Dahil 19 na taong gulang si Freeman nang mangyari ang krimen, hindi maaaring dumiretso ang korte sa paghatol ng sentensya. Kinakailangan ang Miller hearing. Sa madaling salita, tinatanong ng korte kung wala ng pag-asa may ligtas ang tao. Ang pagdinig na yon ay kasalukuyang naka-schedule sa 10 ng Hulyo,
2026. Sa panahong yon, magpapasya ang hukom kung si Freeman ay gugugol ng natitirang bahagi ng kanyang buhay sa likod ng rehas nang walang posibilidad ng parol.